So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion tackles about forgiveness has no limit. So, our scripture is Matthew chapter 18, verse 21 to 22, NIV version. Then Peter came to Jesus and asked, "Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times?" Jesus answered, "I tell you, not 7 times but 77 times." So, ASND version. Kaya't lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, "Panginoon, ilang ulit po bang dapat kong patawarin ng aking kapatid ng paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Hanggang 7 ulit po ba?" Sinabi ni Jesus, "Hindi 7 ulit, kundi hanggang 77 ulit." So, yung video po kasi ni Pastor Russell is nagpapaliwanag po siya tungkol sa walang hanggang kapasidad ng pagpapatawad na tinuturo ni Jesus sa kanyang mga disipulo. So, sa kanyang paliwanag, binibigyan din po ni Pastor Russell na may ah, ah, na ang tunay na diwa ng Kristyanismo ay nakasalalay sa ating kakayahang magpatawad ng walang hanggan tulad ng ipinakita ni Jesus. So, yung mensahe po ng video na yun ay naglalayong palakasin yung ating pag-unawa at yung kalagahan ng pagpapatawad sa ating buhay espiritual. So, at sa pang-araw-araw na pakikitungo sa iba. So, dadako naman po tayo sa ating teaching. So, our teaching po first is, there is no limit to forgiveness. So, sa talatang ito po ay itinuturo po ni Jesus na ang pagpapatawad ay walang hanggan or walang limitasyon. Nang tanungin kasi ni Pedro kung hanggang 7 beses lang ba ang dapat na magpatawad, pinalawak ito ni Jesus. Kumbaga, sinabi niya na pwede kang magpatawad ng 77 beses na nagpapahiwatig na dapat tayong magpatawad na walang hanggan. So, yung pagpapatawad ay hindi dapat bilangin dahil ito ay bahagi ng ating buhay Kristyanismo or Kristyano at pagsunod sa halimbawa ni Kristo sa bawat pagkakataon na tayo'y nagkakamali. Nais ng Diyos na tayo rin ay magpatawad sa iba tulad ng pagpapatawad na natatanggap natin mula sa Kanya. So, next naman po is, there is no sin that we should not forgive. So, ang pagkakaintindi ko dito is walang kasalanan na dapat dapat nating ipagkaitan ng kapatawaran. Kasi, ang aral ni Jesus ay maliwanag. So, kahit ano pa ang kasalanan ng iba, nararapat na tayong magpatawad. Kasi ang layunin ng pagpapatawad ay hindi lang para sa kapakanan ng nagkasala or nung may kasalanan. Kundi para din sa sarili nating kapayapaan at kalayaan mula sa puot at galit. So, ang hindi pagpapatawad kasi is nagiging mabigat sa ating mga puso at isipan, lalo sa looban natin dahil nagdudulot ng pagkakasira sa ating kalusugan at relasyon. So, last teaching is, there is no sin that God cannot forgive. So, walang kasalanan na hindi pinapatawad ng ating or hindi kayang patawarin ng ating Diyos. Kasi sa kabila ng laki o bigat ng ating kasalanan is mas nangingibabaw pa rin yung pag-ibig at awa sa atin ng Diyos na may sapat upang patawarin tayo. Kasi ang kailangan lamang natin ay ang tunay na pagsisisi at pagbabalik loob sa Kanya. So, ito ang dahilan kung bakit tayo ay dapat magpatawad dahil tayo mismo ay nakakatanggap ng kapatawaran mula sa Diyos sa lahat ng ating pagkukulang. So, ngayon naman po, dadako tayo sa ating application. So, yung first application po natin is forgive without limit, but limit your trust. So, tayo ay tinawag na magpatawad ng walang hanggan or walang limitasyon. Ngunit, kailangan din natin na hindi kasi ibig sabihin na nagpapatawad tayo is nagtitiwala tayo kagad sa mga taong paulit-ulit na nagkakasala sa atin.
Ang pagpapatawad kasi ay isang hakbang tungo sa pagpapalaya sa ating puso mula sa galit. Ngunit, ang pagtitiwala ay kailangan pa rin ng pagtrabahuhan at hindi basta-basta ibinibigay muli. Kasi sa ganitong paraan, pinoprotektahan natin yung sarili mula sa muling pagkakasakit, or nilalayo natin yung sarili natin, or binibigyan natin ng peace yung sarili natin para hindi na maulit yung nangyari noon. So, next naman po is forgive all offenses but stop being a victim. So, ang pagpapatawad po kasi sa lahat ng nakasala at may kasalanan ay hindi nangangahulugan dapat tayong manatiling biktima. So, ang mahalaga na magpatawad upang magkaroon ng kapayapaan sa puso. Ngunit, kailangan din natin na magtayo ng mga hangganan upang hindi na maulit yung mga pang-aabuso, pananakit, panloloko, ganun. Kasi ang pagpapatawad ay isang anyo lang yan ng paglayo mula sa pagiging biktima at pagpili ng kalayaan at kasiguraduhan. So, last teaching po is forgive and work towards full restoration. So, yung tunay kasi na layunin ng pagpapatawad ay ang pagbabalik loob at pagnunumbalik ng relasyon. So, pagkatapos magpatawad, dapat tayong magtrabaho upang ibalik yung tiwala na nawala at mabuo muli yung nasirang relasyon. So, hindi ito talaga agad-agad na mangyari. Ngunit, sa tulong ng Diyos, posible, kasi kailangan lang natin i-pray yung guidance, yung mag-ask tayo ng guidance sa Kanya para mabalik or manumbalik yung pagkakaisa. So, last po, dadako tayo sa ating discussion. So, yung discussion po natin is, how can we apply this to someone today? So, sa araw-araw po kasi natin na buhay, marami tayong maraming pagkakataon ang nangangailangan ng pagpapatawad. So, yung para po sa akin, ito ay maaaring ipatupad sa pamamagitan ng pagsusuri sa ating relasyon at pagtanong sa ating sarili kung may mga taong kailangan nating patawarin. So, mahalaga rin kasi na matutunan natin ang pagkakaiba ng pagpapatawad at pagtitiwala. Yan, dapat alam natin yung differences nilang dalawa. Kasi, kunwari, halimbawa, sa isang relasyon, paulit-ulit ka nang nasasaktan, niloloko, ganun. Pero kailangan natin patawarin ng taong yun kasi para magkaroon tayo ng para manumbalik yung kapayapaan natin. Kumbaga, may peace of mind tayo na hindi na tayo nag-iisip na niloloko na naman ako ni ganun. So, dapat nagtatakda or nagsiset din tayo ng mga time or limitation upang hindi na tayo muling masaktan. So, katulad nga ng sinabi ko, yung pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinakalimutan mo yung nagawang mali sa'yo, kundi ito ay pagpili na hindi magtanim ng galit or ilayo mo yung sarili mo sa pagtatanim ng galit. Pero ganun. So, sa bawat pagkakataon po kasing may nagkasala sa atin, piliin nating magpatawad dahil dito, ito ang kalooban ng ating Diyos. Sa ganitong paraan kasi, pinapakita natin ang karakter na si Kristo sa ating buhay, na siya yung gumagalaw sa ating buhay at nagiging inspirasyon tayo sa iba na magpapatawad din. So, lastly, syempre, yung pagpapatawad, isa lang naman yung proseso at hindi yan madali na i-process kasi pero sa tulong ni God or ng Diyos at sa pamamagitan ng panalangin at matutunan natin ito, maaaring simulan natin sa maliliit na hakbang tulad ng pag-amin na nakasaktan tayo or nakasakit tayo at magpapasya na patawarin ang nakasakit sa atin. Sa bawat araw na tayo ay nagpapatawad is magiging malapit tayo sa Diyos at magiging payapa ang ating buhay.